Nagpapatuloy ang ating kwento sa bida natin na sinasabi na ang kanyang bagong pangalan ay Truth. At makikita na ang pagbabago sa mukha niya at tila nag-glow up ito. At makikita natin ang maskara na nagsasabi na hindi niya na alam kung gaano katagal pero sa wakas. At patuloy pa nitong sabi bagang pagkakataon habang nag-crack ang mukha habang lumiliwanag ito at dugtong pa nito na kaya kun ang makipagsapalaran sa mondong ito habang nawawasak ang kanyang maskara. At yun nga tiningnan niya ang kanyang katawan at nasabi na lang na so ito pala ang bago kong katawan. At makikita natin sa kanyang mata ang tuwa at nasambit pa nito na napakaganda. At yun nga tapatawa na ito at kiniyakap ang sarili at napasabi pa na ito pala ang pakiramdam ng mabuhay. At makikita naman natin si Shing na tumitingin sa kanya habang nawiwirduhan sa kanya habang ang ating bida ay humahagi kay Perrin. At bigla namang sumiryuso ang ating bida dahil may napansin siya. At yun nga inatake pala siya pero nakailag naman ang ating bida. At yun nga napanggit naman ang ating bida at nasabi pa niya na muntikan na yun at may bigla namang sumabog sa likuran niya dahil sa impact at makikita natin ang usok at nakatingin lang naman ang dalawa. Nang unti-unti nawala ang usok bigla namang lumitaw ang halimaw at yun nga umatake na ito patungo sa ating bida. Pero sinalubong lang ito ng sipa ng ating bida na sabi pa niya na walang silbi. At yun nga sapol na sapol ang halimaw at nagkaroon pa ito ng tunog dahil sa lakas ng impact. At sinabihan ito ng ating bida na alam ko kung gaano ka-excited sa katawan at gusto mang malaman kung gaano kalayo ang mararating mo. At dugtong pa nito mayroon dalaga dito kaya magpaka-blow profile ka. Pero humiyaw lang ang halimaw. At inatake ang ating bida. At naiwasan niya naman ito. At makikita natin ang kamay ng halimaw at wala itong matamaan. At dahil doon umungol ito ng malakas dahil sa galit at makikita natin na lumaki na ito. At napatawa naman ang ating bida at sabi niya pa napakadrama mo naman. At nang may biglang dumaan na mga hiwa sa ating bida. At ang halimaw pala ang umatake at jetting tagumpay naman ito. At unti-unti tiningnan ng halimaw ang ating bida para guruhin na nagtagumpay ito. Pero nasa harap niya na pala ito nang naka-enjet sabi niya pa na ang piti mo. At bigla niya itong sinipa at tumila pa naman ito ng malakas dahil sa lakas at sabi pa ng bida maglakbay ka ng malayo. At maririnig natin ang impact at bumaon ito sa kisami dahil sa lakas ng atake ng ating bida. At nang mahulog ito sa sahig sinabihan naman ito ng ating bida na napakahina at makikita natin na umuusok pa ang pinagbagsakan. At nasambit pa ng ating bida na hindi na ito masaya habang lumalabas ang kakaibang aura. At dugtong pa nito na nababoard na ako may iwan na ekspresyon. At bigla niya namang tiningnan si Xingxing at sinabihan na babae Terra na balik na tayo. Napatanong na lang si Xingxing na sabi bumalik. At sinagot naman ito ng ating bida na bumalik sa real world habang naka-enjet pa ito. Nagtaka naman si Xingxing sa narinig at sabi niya pa na sa totoong mundo. At sinagot naman ito ng ating bida na parang walang pakialam na sabi tama parang pariho lang ito sa totoong mundo pero hindi ito yung realidad. At tinuro ang halimaw na sabi pa itong lalaking ito ginamit ang maskara para gumawa ng kanyang gustong mundo. Tugtong niya pa na namalayan mo na may mali kanina diba kahit na hindi ako gurado sa quality ng mundong ito hindi mahirap sa akin ang makalabas dito. At napatanong na lang si Xingxing na sabi pa kung mamatay ka dito anong mangyayari. At napahawak naman ang ating bida sa baba nito at nagsalita na sinong may paki at hindi na ito mahalaga. Tugtong pa niya hindi ako interesado na tingnan ang mundong ito at hindi ako mamatay dito. At, bigla niyang nilapitan ang mukha ni Xingxing at sinabihan na pero maliit na babae sa ibang banda napaka-interesado ko sa'yo at hindi naman makasagot si Xing. Tugtong pa niya na napakabihira makapasog ang kamalayan ng tao sa mundo ng mga maskara. At bigla na lang napahinto ang ating bida nang may nagsisilita sa kayang utak na ibalik mo ito. At yun nga nag-aagawan na sila sa nang totoong nagmamaya-ari ng katawan. At napamura na lang ito na ang sabi bakit ang aga magising ang brat na ito. At linipitan naman ito ni Xingxing at sinabi na Wumian okay ka lang habang pinagpapawisan naman ang ating bida. At sinagot niya naman ito na wala maliit lang ito na problema. At makikita naman natin ang kamalayan ni Wumian at sumigaw pa ito na maliit na problema lang niya. Ibalik mo ang katawan ko. At yun nga nagkita na sila. At sigaw pa ng maskara na ikaw na baliw na maingay lalaki ka pero napakaingay mo. At napatingin naman si Wumian na namumula pa at halatang inis na inis. Napasanage naman ang maskara pero nagtanong ito bakit ka namumula ng ganyan. At napasabi naman si Wumian kasi ikaw lang ang napakalapit kay Xingxing sambit niya habang namumula. At linipitan naman ito ng maskara at ini-encourage na dapat maging aktibo ito at sinagot naman ito ni Wumian na itigil mo yan ibalik mo ang katawan ko. At sinagot naman ito ng maskara na hindi na may pang-iinis na mukha. Napa Simon Got naman si Wumian.
At dugtong pa ng maskara kung ibibigay ko ang katawan ko sa'yo anong gagawin habang nagpapaliwanag. Nagpapatuloy ayon nga tinanong si Wumian ng maskara kung kaya niya bang bumalik sa totoong mundo. At napaisip naman si Wumian at dugtong pa ng maskara na or kaya mo bang talunin ang halimaw habang premyo protection si Xingxing. Anang laki na lang ang mata ni Wumian. At dugtong pa ng maskara na wala kang magawa at makikita natin si Wumian na parang nawalan na ng pag-asa. At hindi pa nakuntinto ang maskara binulungan niya pa si Wumian na sabi dahil wala kang kakayahan manatili ka na lang dito. 80 naka-enjet naman ang maskara na parang demonyo. At dini-discourage niya pa ito na sabi di ba magaling ka lang sa pagtakbo. At dahil dun makikita natin na nawalan na ng pag-asa si Wumian at namuti na at umupo na lang sa tabi nakatingin naman sa kanya ang maskara. At yun nakabalik na ang maskara sa pag-control ng katawan ni Wumian at sa isip niya pa na kahit na kaya kun ang kontrolin ang katawan na ito pero nang magising ang mahinang nilalang na nagmamaya-ari ng katawan nato pero na Apple ko peren na kaya niyang kunan ang kontrol nito. At dugtong pa nito habang nakatikom ang kamoa ang katawan na nakuha ko ay napaka-inconvenient habang nakatingin naman si Xingxing nang nagtataka. At biglang ang nagseryoso ang maskara na sabi pa ang oras na nagdaan ay napakabilis kailangan kun ang gumalaw ng mabilis at kailangan kun ang magtagumpay bago pa magising ng buong buo ang mahinang yon. At tumingin nga ang maskara sa kay Xing at sinabihan naman ito ni Xingxing na Wumian nakakatakot yang pagmumuka mo. At makikita natin ang isang kamay. At yun pala papunta ito sa ating bida at madali niya lang itong nasalag at nagulat naman si Xingxing dahil dito. At nagsalita naman ang ating bida na parang naiinis na sabi wag kang hamarang sa dinadaanan ko. At makikita natin ang isang mabilis na bagay. At umuosok pa ito sa bilis at halos hindi ito makita. At yun nga nagsilabasan naman ang mga galamay nito. At makikita natin na dinadampyat niya ang mga taong nakapalibot at parang walang kamalay-malay ang mga ito. At makikita natin na kinakain ito ng halimaw at unti-unti ito lumaki ng lumaki hanggang sa napakalaki ng ganito. At makikita natin sina Xingxing at ang ating bida na napakaliit lang kumpara sa halimaw at nakakatakot talaga ang anyone ng halimaw. At napatanong na lang si Xingxing na ano-ano iyan. At sabi naman ng ating bida na yan ang physical na katawan ng halimaw matapos sakupin ang nagmamaya-ari ng katawan. At napatulala naman si Xingxing na sabi pa na ibig mong sabihin si Hong Yi ay. Hindi niya na tinuloy. At sabi naman ng ating bida na basically ang taong tinawag na Hong Yi ay wala na. At sa isip naman ni Xingxing na bakit nagbago ang lahat nito sa ganito. At bigla naman siya sa narinig niya at sabi pa niya na yan ang boses ni Hong Yi. Kita natin ang pangit na halimaw at may lumalabas naman itong boses na sabi pa ay napakasakit nito ayaw kong maging ganito at nakatingin lang naman ang dalawa. At unti-unti namang tinaas ng ating bida ang kanyang kamay na para bang may gagawin sa halimaw. Pero pinigilan naman ito ni Xingxing. At sinabihan niya ang ating bida na hindi niyo ba narinig ang boses. Boses yan ni Hong Yi. At nagsalita pa ang halimaw na Xing tulungan mo ako napakasakit nito. At patuloy naman na kinakanusap ni Xingxing ang ating bida at makikita usap ito na sabi pa na Wumian kilala mo siya mayroon ka bang plano or alam gawin para maligtas siya. Pero wala namang reaksyon ng ating bida na patitig na lang si Xing. At narinig naman ni Xingxing ang boses ni Hong Yi na humihingi ng tulong dahil sa sakit. At natin din nga si Xingxing dito. At makikita naman natin ang halimaw na umiiyak at tumutolo ang luha at sabi pa nito na ang pangit ko na tulong napakasakit. At unti-unti itong nilapitan ni Xingxing habang tinatawag ang pangalan ni Hong Yi. At lumingon naman si Xingxing sa ating bida na nagsalita na kahit na nagbago siya pero siya parent si Hong Yi wala na ba talagang paraan. At hindi naman namalaya ni Xingxing na unti-unti na palang binubuka ng halimaw ang kanyang bibig at kakainin na sana siya. At nagulat naman si Xingxing. At bigla namang pinalakpak ng ating bida ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang kapangyarihan na sabi pa sa kayang kakayahan na dimensional reduction. At yun nga bigla namang hindi makagalaw ang halimaw na parang naipit ito sa dimension. At na nagwawala naman ang halimaw at umuungol. At tinapik naman ng maskara si Xingxing na ang sabi hindi ko ba nasabi sa'yo na ang personality ni Hong Yi ay matagal nang wala. At makikita naman natin na tumutolo ang dugo galing sa ilong ng ating bida. At sambit pa nito na ang trick na yun nakakapanghina sa katawan ko ng sandali habang pinapahidan niya naman ito gamit ang kamay. At makikita natin na patuloy pere na umuungol ang halimaw kaya nasabi pa ng ating bida na pagkatapos matupad ang wish ng host ang contract ay kakainin ang personality ng host at dun matatapos. At tinaas na ng ating bida ang kanyang kamay at sambit pa na ang maskara ay ultimate existence gaya nito at sinuntok niya at nabiyak. At yun na nga nawasak na ito. Yun nakapagbibigay ng gulo sa wakas na at apas na at sabi naman ni Xingxing talaga bang bumalik na tayo sa totoong mundo.
Napanggit naman ang maskara na sabi oras na para sa Bonsenes. At nagsalita naman si Xingxing na ang weird walang tao bakit kaya habang ang katabi niya naman ay jeteng demonyo na parang may masamang balak. At sabi pa na ang matagal ko nang ninanais habang hinahanda ang kamay. Tungtong pa na at finally magkatotoo na ito. At makikita natin na hahalikan niya na sana si Xingxing nang biglang. Napatigil at makikita natin ang kamay ni Wumien na parang dodemputin ang puwet ni Xingxing at napatingin na lang ito kay Wumien. At nagulat naman si Wumien dahil nakabalik na siya sa kontrol ng kanyang katawan. At napatanong naman si Xingxing kung anong nangyari kay Wumien at napasabi naman ito na wala habang tumatawa at kumakamot ng ulo. Nang biglang tumutulo ang dugo sa ilong niya at nagulat na lang si Wumien nagsalita naman si Xingxing na pero ang ilong mo dumudugo. At napasabi naman si Wumien na baliit lang itong dugo walang problema sambit niya habang pinapahidan ang ilong. Nang biglang nagiba ang kulay ng mukha ni Wumien at parang nasusuka. At yun nga napasuka na ito ng dugo habang hawak pa nito ang bibig at tinawag naman ito ni Xingxing. At nagtaka na lang si Wumien na tinitingnan ang kanyang kamay na puno ng dugo habang makikita natin na pati ang mata niya ay tumutulo ang dugo. At yun nga unti-unti na itong natamba na sabi pa ang katawan ko. Pakiramdam ko. At yun nga tuluyan na siyang natamba. At makikita natin si Xingxing na tinawag si Wumien. Habang pamipikit ito na ang huling nasabi na anong nangyari at tuluyan nang nawala ng malay. Nagpapatuloy ang kwento natin sa isang batang babae na prenyo protectionan ang kanyang kapatid at sabi niya pa na hindi ko kayo hahayaang saktan ang kapatid ko habang takot na takot naman ang kapatid niya sa likod. At makikita natin ang mga masasamang tao na nakatingin na may hawak na kutsilyo at namumula pa ang kanilang mga mata. Habang takot na takot naman ang batang lalaki sa nasaksihan niya. At makikita natin ang tatlong lalaki na ngumiti ng nakakatakot. At napamura naman si Wumien habang minumulat niya ang kanyang mata. At napasa niya na lang na parihong panadjap uli at may napansin siyang napakaingay kaya nagising siya ito pala ang ating bida na nakahiga at makikita natin na hindi maganda ang kanyang kalagayan. At makikita natin ang mga tao na nagsasanhi ng kahulugan at may dala-dala pang pamalo at pinigilan pa ng nurse ang mga ito. At sabi pa ng nurse na nakakadistubo kayo sa ibang pasyente sambit niya habang may takot sa mukha. At yun nga tinulak na ito para makadaan na sila at makikita naman nating natamba ang nurse. At sinipa naman nila ang pinto ng kwarto. At makikita natin ang mga ito na tila mga gangster at sambit pa ng tumatayong leader nila na ikaw na daga ka saan ka ba nagtatago habang may hawak pa na pamalo. At dugtong niya pa na pinahirapan mo kami sa paghahanap sayo. At napatingin naman si Wumien at napansin niya ang puting buhok. Ito pala ang bata na nagbabantay sa katabi niyang pasyente at sa pinapaalis niya ang mga taong nangugulo at may hawak pang pamalo. At tiningnan lang naman siya ng mga masasamang tao at sabi pa ng isa o saan ba galing ang batang ito. At dugtong pa nito humahawak ka ng sirang kahoy na stick para talunin kami habang hinawakan niya ang baba ng mukha ng bata at naka-Jessie pa ito. Nang bigla siyang hinampas ng batang babae at makikita natin na galit ang bata. At sumigaw naman ng masamang tao na sabi ikaw na bastos ka. Pero bigla lang ito binigyan ng kanilang leader hanggang makaungol ito sa sakit at sabi pa ng leader nila wag kang pabigla-bigla. At linipitan ng leader ang pata habang tinutukan nito ng pamalo ang katawan ng bata sambit pa ng leader na batang babae guro hindi mo pa naiintindihan kung magkanong pira ang kinuha ng iyong matanda sa amin. Ang kinuha lang naman niya ay 300 grand sambit pa niya ng pasiga sa bata. At dugtong pa niya nag-usap tayo about sa tiwala. At may nagsalita naman na wag mong gawing mahirap ito laubay at napatingin naman ang bata sa kanyang ama na nakahiga habang pinagpapawisan. At yun nga hindi na napigilan ng bata na sumigaw at sambit niya pa na walang kwenta ikaw ang una. Pero hindi niya na natuloy dahil pinigilan na siya ng isa sa kasamahan nga masasamang tao. At makikita nating nagpupumiglas pa ang bata at nagsisigaw na bitiwan niyo ako at nag-utos naman ng leader na dalhin niyo na yan. At makikita natin na bitbit na ng mga gangster ang ama ng bata at pinigilan naman ang bata ng isang gangster. At pasiga pa ng bata sa kanyang ama na di ba nangako ka na hindi ka na magsusugal kahit kailan. At hindi naman nakasagot ang kanyang ama at patuloy paring bitbit ng mga gangster. At sabi pa ng isang gangster na maglakad ka ng mabilis wag mo kaming abalahin wala namang tugon ang matanda. At biglang nagsalita ang ating bida na paano nyo nagagawa na apihin ang batang babae ng ganyan. Ititiningnan naman siya ng mga gangster. At dugtong pa ng ating bida na pakawalan nyo ang ama ng bata para sa akin pakiusap dahil na-disturbo nyo naman ang ibang pasyente. At sinagot naman ito ng leader ng mga gangster na sino ka ba? At bakit mo ako kinakausap ng ganyan? At dugtong pa ng leader na gusto mo bang makatanggap ng ilang palo galing sa akin?
Banta ng leader ng gangster kay Wumian habang hawak-hawak ang pamalo. At tinutukan ng si Wumian sa lig ng gangster at natakot naman si Wumian at nasambit na lang na hindi mayroon lang kunting hindi pagkakaiintindihan. At dahil dun tumigil na ang leader at sabi niya pa sa ating bida na sus gamitin mo ang utak mo bago magsalita bayani. At yun nga yinaya na ng leader ang mga kasamahan niya na umalis. Sinabihan niya pa ang isang naiwan na may hawak sa bata na magmadali at pinagpapawisan naman na sumunod ang kanyang tauhan. At makikita natin ang batang umiiyak. At tinitingnan lang ito ni Wumian. At tinitingnan niya lang ito. At nagkaroon ng katahimikan at ang paghikbi lang ng bata ang maririnig. At yun nga hindi na nakatiis si Wumian at binigyan niya ito ng makakain at napatingin naman ang bata. At sabi pa ng ating bida na biscuit lang naman yan habang may mukha na iwan. Tahimik lang naman ang bata na tinitingnan ang binigay ni Wumian habang tumutolo ang luha. Sabi pa ni Wumian na magsalita ka sa nangyari ngayon mas maganda kung e-report ito sa polis at tahimik lang ito. At makikita natin ang bata na pinipigilan ang iyak. At bigla na lang itong tumakbo hindi naman alam ni Wumian ang kayang gagawin. At nang malapit nang lumalabas ang bata sa pinto tumigil naman ito at nagpasalamat at sabay takbo ulit na tahimik na lang si Wumian. At sa isip niya pa na ang weird ng bata. At bigla namang sumulpat ang maskara sa likuran niya na sabi hindi ko alam na mayroon ka palang interest ng may mukhang nang iinis. Nang napatingin naman si Wumian na may pagtataka at ganon din ang maskara nang nakatinginan sila. At bigla namang ngumiti ang maskara at bumati ng good morning. At yun po na mga katropa sana suportahan nyo ang kwentong ito para ganahan tayo sa pagpapatuloy.